Sa unang pagkakataon ay nagsalita na ang ilan sa mga sundalong tumulong sa tropa ng Special Action Force na naipit sa bakbakan sa Mamasapano, Maguindanao. Kanilang ikinuwento kung paano nila tinulungang makalabas sa lugar ang PNP staff. Exclusive na Papatrol, Lerio Bompat. Matagal nang nagtitimpi ang tropa ng 61st Division Reconnaissance Company ng 6th Infantry Division. Nasisisi raw kasi sila dahil hindi umano tumulong sa PNP staff. Sumama ang loob ni Jerome na kabilang sa inatasang i-extricate ang mga naipit sa bakbakan. Sumama lang yung loob ko, ma'am. Nung napanood ko na pa-interview yung 84th SAC na gano'n na walang reinforcement. So isipin mo yun, ma'am, kung walang reinforcement sa 2 kilometro, mabuhat mo yung ilan ang patay mo. Mabuhat mo kaya yung wounded mo. So doon lang ako nalumuran. Alas 4 ng hapon noong linggo, nakatanggap ng utos ang kanyang tropa. Unang plano, magbantay lang sa kalsada. Pero inutusan sila na tulungang makalabas ang SAF. Pagdating namin, nabigla kami, nandun lahat yung 45th SAC or 41st. So estimate ko doon mga 100 yung mga nakahiga lang doon, ma'am. Sana yung SAP dito na magbigay sa amin ng guide para pasukin na natin yung 84th SAC. Pagdating ko doon, walang gustong tumayo, walang gustong makipag-usap sa amin. Hanggang hinanap namin yung officer, may nagsalita na isang SAP, sabi niya, "Sir, hindi pa kami pumasok dyan. Hindi pa namin yan alam. Dito lang kami nakahiga, dito lang kami, hanggang dito lang kami." Paano natin makontak yun sa loob? Ang sabi niya, "Hindi sir, wala kaming kontak doon. Cellphone lang, pero hindi sigurado kung may signal pa, wala." Alas 5 ng hapon, nagpaputok ng white phosphorus. Doon sila nabigyan ng grid coordinates na kinaroroonan ng SAF. Gabi nang mapasok nila ang lugar kasama ang 48 sundalo at 24 na SAF. Mahirap daw yun, lalo't madilim at hindi nila kilala ang mga ililigtas. Awang-awa siya nang makita ang tropa ng 84th SAC. Nakita niya ang bandolier ni Tabdi at ilang dokumento. Pero hindi raw niya nakita ang sinasabing daliri ni Marwan na umano'y pinutol ni Tabdi. Pagdating ko doon, ma'am, nagpasalamat sila, ma'am. "Sir, salamat nandito kayo. Kinonsider na namin na dito kami mamamatay." Pagdating namin sa area, may patay na sila, may wounded. Tinanong kami kung ano kayo, GSOG? Ay hindi, sa DRC kami, sabi ko. So nabigla sila kasi wala talaga silang inaasahan na reinforcement doon. Gutom ba sila? Yes ma'am, gutom at saka ihaw. Uhaw ma'am, uhaw. Madaling araw na sila nakalabas ng Tuka na Lipaw. Kita umano niya ang pagod ng SAF troopers. Yung itsura ng SAP doon, ma'am, yung 84th SAP, na halos parang wala sa sarili, ma'am. Meron pa silang bala. Sa mga aksyon nila, ma'am, na may isa tumatayo na lang, umaalis, na kailangan mo pang hilain. Yung iba, iniiwan na lang yung bandoler, iniiwan na lang yung baril. Kumabattle stress sila, ma'am ba? Kaya't ganun na lang ang kanyang pagkadismaya, lalo't tumulong din naman sila. Sabihin nila kung ano yung nangyari. Considered ko sila na tropa. So hindi ko na kailangan na magdala ng kamera, picturean sila kung anong nangyari para maipakita lang na ganito ang nangyari, na kailangan pa namin magpakita ng mga ebidensya. Posible raw sanang naiwasan ang madugong trahedya. Lahat na lang po ng sisi binabaling sa amin. Samantalang yung ginawa po namin pag-save dun sa 28 na tao na hindi man lang nila binibigyan pansin. Handa rin silang magbigay ng salaysay sa isinasagawang investigasyon ng Senado at Kongreso kung kinakailangan. Lerio Bompat, ABS-CBN News.